Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga bayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaction. Sariling opinion po ang aking ibabahagi ngayon. Pero bago ko ituloy, maraming salamat po to my new subscribers. Welcome po sa aking munting kubo. Sa mga silent viewers, mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, maraming salamat din po sa suporta ninyo sa akin. At suportahan din po natin ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, at ang Kabisnes Family Channel po nila. At gayon na rin po yung aking mga kasamang mga reactors dito. Si Anime Reactors TV, Taong Gala, Ma'am Flores Channel, Alminda Mix Vlog, MK Inday, Okray, Katangay PLC, at saka si Kamix Vlog. So ito po yung reaction ko ngayon, ay ito po yung part 2 na pangungumpisal ni Ate Vera at saka ni Lito patungkol po kay Rick Aningat. Kasi meron pa ho akong nabasa doon sa comment section, kasi ito po si Rick Aningat, hindi po siya, tahimik po siya sa video niya, pero bumabanat po siya doon sa mga comment. Sobra-sobra po yung kanyang mga ginagawa. Ngayon, dahil nga, ayoko na sana mag part 2. Kaya lang nabasa ko nga itong naging komento dito ni Rick Aningat doon sa isang nag-comment din na subscriber niya, na patungkol doon sa maganda yung nakamotor para madaling makarating kila Vera. Ganun. So nag-react dito si nag-comment dito si Aningat, ang haba na kanyang sinabi. Pinupunto niya rito na nagsisinungaling sila Ate Vera sa lahat ng mga sinabi kay Pinuno Kabisnes, kasi asan na ba yung ebidensya na yun nga yung ginawa, yung sinabi ni, nga totoo daw yung sinabi nila dito, yung parang ganun. So ito na nga, yung ginawa nila Vera at Lito dito sa part 2. So lingid sa ating kaalaman, matagal na palang to si Rick Aningat. Gumagawa ng paraan o gumagapang sa mga malalapit na tao sa Kabisnes family. Katulad nung nito kila Vera at Lito, sinamantala pala ni Rick Aningat yung time na na-bankrupt yung negosyo nila Ate Vera at na sila na namamalimos. So tinanong daw ito doon ni Rick Aningat, pinuntahan pala talaga itong mag-asawa na to. Sinadya na walang alam si Pinuno. So tinanong daw po to sila dito kung anong plano. Ay gusto nga daw umuwi na lang nila Ate Vera. Tapos ngayon iningganyo ni Rick Aningat na gumawa na lang daw ng YouTube channel. At ayun nga, sabi nga ni Lito, at tinuruan pa nga daw siya kung paano gawin, mag-edit, yung mga ganun-ganun. So, anong klaseng galawan ito, Rick Aningat? Bakit, yun? Paano ba? Anong magandang term na itawag sa'yo? Sinusulot mo yung mga tinutulungan ni Pinuno Kabisnes? Sinusulot mo yung mga sponsors nila? Sinisiraan mo? Tingnan mo yung nangyari kay Ate Vera. Wala siyang kamalay-malay, ito si Ate Vera, na habang nandoon ka sa kanila na pinaliliwanagan mo, kinakausap mo, iniingganyo mo, binibrainwash mo na mag-create ng YouTube channel. Na pala to si Ate Vera? Kumbaga nahuhulog na siya sa yung bitag na hanggat nandun na si Ate Vera na nakakapagsalita na siya ng against sa kabisnes. Halimbawa, nabanggit niya doon sa kanyang sinabi kay Pinuno na daw itong tinatawagan daw to sila Ate Vera, minsan ayaw daw niyang pumunta kasi nga tinatawagan lang daw sila pag kailangan, yung mga ganon. Kung tutuusin Ate Vera, hindi mo dapat sinabi yun. Kumbaga nadala ka lang naman kasi kay Aningat. Pero kung iisipin mo, tinulungan kayo nila kami Pinuno Kabisnes, baka nakakalimutan mo Ate Vera, kayo ang pumunta kila Kabisnes, kayo ang naghanap sa kanila. Nung galing kayo sa Quezon, saan kayo pinuntahan? Doon sa barangay. Tapos, ngayon, maraming nangyari sa buhay ninyo eh. Kaya lang, parang masasabi natin, may naging hudas kasi na pumunta sa inyo, ayan, sa pangangatawan ni Rick Aningat, na gusto niyang makuha yung simpatya ninyo, gusto kayong makuha na parang darating yung point na parang akala siguro ni Rick Aningat na maggagawa kayo ng YouTube channel na pag nabuo yun, syempre
may pinag-usapan na kayo nila Pinuno Ka Business, di ba? Na syempre alam nila Pinuno kung kailan kayo dapat magkaroon ng YouTube channel, kung nakahanda na ba yung sarili ninyo para harapin yung mga negatibong komento doon sa sa magiging upload ninyo, di ba? So, saan nangyari yon? Ate Vera, dahil doon sa sinabi mo, doon sa comment na nabasa ko noong kagabi, kay Rick Aningat, nagsisinungaling pala kayo, Ate Vera, kung sa ganon, kasi wala daw ebidensya. Ano daw ang ebidensya na totoo ang mga sinabi ninyo? Ito pa ha, ito. So, pinalalabas dito ngayon na kayo ang mali, Ate Vera, nagsisinungaling kayo. Ang hilig talaga nito ni Rick Aningat maghanap ng ebidensya na once na nasukul na siya, babalik na rin na niya yung tao. Kaya, kakaiba ka talaga, Rick Aningat. So, ito, siniraan niya si Pinuno Ka Business. Itong mga sinasabi daw ngayon ni Vera dito sa video ay scripted. Scripted daw. Tapos ito, sabi niya, may mga kinopya lang ako kasi isa lang yung cellphone ko. Sabi niya, itong comment niya patungkol doon sa, reply niya to doon sa nag-comment sa kanya, na kanyang, nandoon sa kanyang upload. Sabi ni Rick Aningat, naturuan niya, hindi mo nakikita. Yun ang nasa comment niya. Hindi consistent sumagot. Pag blanco, sinasalo ng host, director, editor, cameraman, lightman. Ikaw na. So, sino pinatutungkulan niya dito? Si Pinuno Ka Business. So, ang sabi niya dito, ang point niya dito, si Ate Vera daw, may script. Scripted lahat ang mga sinasabi doon sa part 2 na yon. Na pag nahinto, nakalimutan ang sasabihin, so si Pinuno Ka Business na daw. Hindi niya diretso, pero ito, nakalagay dito. Sinabi niya kung ano yung description niya kay Pinuno Ka Business. Oh. So, ikaw na. Si Pinuno Ka Business na, grabe talaga ito si Rick Aningat. Nasa iyo na ang lahat. Yun ang sabi niya. Mabunganga, mas maraming tinatago. Sabi ni Rick. Guilty na, ayaw pa umamin. Oy Rick, sino ba yung guilty dito na ayaw pang umamin? Di ba ikaw yung panay bunganga sa comment section? Bunganga ka ng bunganga. Ikaw sana, gusto mo matuldukan to nung nag-message pa lang sa Pinuno Ka Business na pumunta ka doon para mapag-usapan, maayos ang problema. Hindi ka pumunta. O ngayon, sasabihin mo mabunganga. Ikaw ang mabunganga. Ako dito nagre-reaction lang. Base dito sa komento mo. Sa reply mo doon sa comment. At sa mga sinabi mo patungkol kay Vera na pinagsisinungalingan mo ang kanilang mga sinabi against sa'yo. O ngayon, mabunganga, guilty. Oh, ayaw pa umamin. Ikaw ang ayaw umamin, Rick Aningat, sa totoo lang. Puro ka pagtuturo. Tapos ikaw, yung mga dahilan kung bakit nag-umpisa ito, hindi mo sinasabi. Puro ka ebidensya. Nasa iyo ang ebidensya. Hawak mong ebidensya sa mga sinasabi mo. Kami, sila Pinuno Ka Business, yung mga kagwangs, nag-react na yon, tapos na, dahil meron silang nalaman sa'yo. Nasa iyo ang umpisa. Nililigaw mo yung mga subscribers mo. No. Tapos ano pang sabi mo dito sa comment mo? Kay Pinuno Ka Business mo rin ito pinatutungkol. Sabi mo, ilan pa pauupuin at iko-command ng sasabihin? Sinabihan mo ito para to kay Pinuno. Ilan pa daw ang pauupuin ni Pinuno para, ang ibig niya sabihin, commandant ito si Pinuno. Ibig mo sabihin, Rick Aningat, yung mga tao doon sa Ka-Business family, walang sariling pag-iisip. May mga utak yan. May mga sariling utak yan. May mga sariling desisyon yan. Hindi mo yan matuturuan. Pwede siguro sabihin, ito magbablog tayo. Sabihin mo yung totoo. Yun. Pero hindi mo kakaila sa tao na meron silang sariling pananaw sa buhay. Meron silang sariling prinsipyo sa buhay. Si Ate Vera, sa tingin mo, magsasalita ng ganun yun. Inunahan ka na Nangumpisal na si Vera at saka si Lito doon sa mga ginawa mo kasi baka mamaya baliktarin mo na naman. Di ba? Pinasinungalingan mo na nga ayan. Ang sabi mo dito? Tutuloy ko. Nagkopya talaga ako. Grabe. Nagigigil lang. Pasensya na kayo mga kababayan, Ka-Business, Ka-Papi at Kalingap. Kasi inaano ni Rick Aningat dito talaga na nagmamalinis siya Lahat ng mali na kay Ka-Business. Okay. So, ilan pa daw ang pauupuin dito ni Pinuno? Sasabihin ko anong gagawin. So,
Sabi ni Pinuno, magsalita ka lang ng magsalita, pero sa susunod na tanong, siguraduhin mong ganun pa din isasagot nila. So, ibig sabihin, kung halimbawa, kung ano sinabi ni Vera, tapos pag tinanong ulit, yun pa rin. Ginawa mong Rick Aningat, yung mga tao doon, walang sariling utak. Diba? Tapos sabi mo, ang naisulat niya doon, mali pa yung pagkakatype niya, Kuya Damo. Kaya sabi niya, kaya dami nangatal sumagot kasi nakalimutan, scripted, tinuruan pa ng nasa likod ng camera. My goodness. Ako naniniwala, sino bang mag-script ng ganun? Palibhasa gawain mo rin siguro to, Rick Aningat. Palibhasa, alam mo yung mga galawan ng may mga hawak na script. Dapat alam mo din, nakikita mo din yung tunay na salita na walang script. O si Vera humihinto. Kasi, si Pinuno, kung ano yung sinabi ni Vera, hindi niya mapalampas eh. Kaya kailangan niyang ma-stop muna si Vera. Sasabihin ni Pinuno yung kanyang reaksyon. Para hindi niya para fresh. Nandoon na lahat. Okay. Ano sabi mo ba dito? Sa nireplyan mo ng comment, sabi niya, kung may gusto kayo malaman, baka sa akin meron. So meron kang ipinagmamalaki, Rick Aningat. Meron kang para talagang may hawak kang alas na paninira para kay ka-business, no? Tapos sabihin mo, sa lahat ng sinabi nila sa akin against sa'yo ka-business. So ibig sabihin, mayroon siyang mga alam, ito si Rick Aningat, na kontra sa ka-business official. At meron, parang pinalalabas niya dito, na mayroon pang ibang tao na nagsabi sa kanya patungkol sa mga pag-uugali ni ka-business. Pero kasi ang sabi niya dito, hindi, pero ikikip niya daw yon at hindi niya ilalaglag dahil kaibigan niya. Okay? Hindi ko sila ilalaglag kasi kaibigan ko sila. So, ibig sabihin dito, hindi ito ba tungkol kay Pinuno ka-business? Meron siyang mga tao, kung sino man yun, o naggawa-gawa lang ito ng kwento, imahinasyon, para palusot. Papalusot lang to para, kunyari, talagang biktima siya dito. So, talagang gustong-gusto niyang dikdikin, idiin na masama si Pinuno ka-business, na maraming taong nakakaalam kung ano talaga ang ugali ni Pinuno ka-business. Yun ang point niya dito sa kanyang kanyang sinabi doon sa comment. Yung huli niya, hindi katulad mo na ginawa akong content, magka-views lang at magka-revenue. Ang kapal ng mukha ni Rick Aningat. Ginawa daw siyang content. Ginawang content. Isa yun ang galing ang paninira Nalaman lang nabuking ka na Matagal na palang panahon na ginagapang mo ang mga sponsors. Na palihim mong sinisiraan sila Pinuno ka-business. Diba? Alam mo, nagdadasal kami, Rick Aningat, na dumating yung time na mismo ang mga sponsor na yon ang kusang magsalita, magsabi ng katotohanan kung ano yung mga paninirang ginawa mo sa ka-business official. Ikaw talaga ang mapapahiya dito. Tinulungan ka Tapos, yun ang sukli mo. Yung paghingi mo ng tulong doon na makilala ka, magkilala rin ang iyong YouTube channel, pare-parehas tayo, pero kami, iba yung paraan namin kung paano kami nagkita-kita dito sa vlog, dito sa pag-reaction. Hindi katulad mo. Okay? Hindi kami katulad mo. Magkakaiba tayo ng mga pinagdaanan, paano namin nakilala ang ka-business family. At shoutout doon kila Anime Reactors TV, Taong Gala, Ma'am Flir's Channel, at saka si Kalingap Turap. Dahil sila yung mga naging daan ko rin para nandito ako sa posisyon ngayon na maging reactor ng ka-business family. So ikaw, magaling kasi nga talagang pumunta ka doon. Kaya lang, ang mali mo ngayon, nagmamalaki ka na. Kumbaga sa kalabaw, sinusungay mo na sila. Kumbaga sa ahas, inaahas mo na sila. Inahas mo na pala sila at siniraan mo na kasi nakilala ka na nakinabang ka na Nakakuha ka na ng idea kung paano ka makakagapang ng mga sponsors. Diba? So ngayon, good luck sa'yo, Vera. Panindigan mo ang iyong mga sinabi doon sa part 1, part 2, patungkol sa mga ginawang paggapang sa inyo ni Rick Aningat para
sabihin natin na gusto niyang masira si ka-business. Gusto nilang makuha kayo ni Lito. Gusto niyang makuha kayo ni Lito, yung simpatsya niyo, pero hindi kayo nadala. Nandiyan pa rin kayo sa ka-business family. Kaya pasalamat ka, Vera. Sana lahat ng mga sinabi mong yon sa part 2, ay yun na yung lahat. Kasi tama si Pinuno ka-business. Binigyan ka ng chance na magsabi lahat ng katotohanan, at kung mayroon ka pang naitago at malaman ni Pinuno sa huli, kasalanan mo na yon at magkakaroon ka ng consequence. Kaya dapat, ito maging aral to sa iyo, Ate Vera, sa inyong dalawa ni Lito, na kung sino yung mga taong tumulong sa iyo, sa inyo, huwag ninyong sisirain. Huwag kayong magpapadikta doon sa kung sino-sino mga tao na walang namang naging ambag kung nasaan kayo ngayon. Dahil ang nakatulong sa inyo ay ang ka-business family. Oo, itatama kayo, pagagalitan kayo, iko-correct kayo. Para yun sa inyong ikabubuti. Kaya yakapin mo yun. Yakapin ninyo yung mga ina-advise sa inyo ng ka-business family. Kasi wala naman ibang nagmalasakit sa inyo eh. Nasaan ba kayo? Ha? Diba? Nakita na kayo ulit na naman sa basura, namamasura, nangangalakal, namamalimos. So ngayon, nandyan na kayo. Sana maging tapat ka, Ate Vera. Huwag mong sisirain yung tiwala na ngayon ay binigay ulit ng ka-business family sa inyo. So yun lang kaya ito si Rick Aningat. Meron pa akong isang reaksyon na maya. Nanggigigil din ako dito kay Sparky Diaz. Isusunod ko pagkatapos ko nito. Ayusin ko lang to. So maraming salamat sa inyo mga kababayan. Huwag kang mag-playing safe. Aningat. Ikaw ang hindi consistent. Paiba-ibang sinasabi mo. So kung sino man yung taong mga kasama mo dito na sinasabi mong may na nagsabi sa iyo patungkol dito sa against kay ka-business, aba, ikaw maglabas ilabas mo kung sino sila. Patunayan mo kung sino yung mga yan. Hindi mo sila ilalaglag. Pinuno ka-business nga, nilaglag mo. Ilang taon ba silang nagpakatao sa'yo? Ilang taon ba silang nagtiwala sa'yo pero inilaglag mo? Kasi wala ka na makuha sa kanila. Diba? So ito yung mga sinasabi mong mga kaibigan mo, hindi mo sila ilalaglag. Hindi ako naniniwala. Sa totoo lang. Magkamali lang yan sa'yo, ilalaglag mo din yan eh. Ugali mo yan. So hanggang dito na muna. Shoutout po ako. Maraming salamat. Ate Marilyn, good morning. Thank you sa patuloy na suporta ninyo. Pasensya ka na kung minsan hindi ako nakaka-reply sa'yo doon sa iyong comment pero pinupusuan kita. Ibig sabihin, nabasa ko yung comment mo. Kaya maraming salamat Kabayan si Pascual, salamat din po. God bless sa buong family mo. Mag-iingat din po palagi. At kabayan Mia, Bumanlag, salamat po sa pagbisita at sa pagsuporta. Then kabayan Florencia Leonor, thank you so much. Kabayan Sarah's Mixi Vlog, shout out po. Maraming salamat sa suporta. At of course, Ate M. Scords ng Calamba City, thank you sa support. And kabayan Julia Pardales, thank you rin po. Salamat sa iyong suporta. And Ate Ninitrekta, thank you. And kabayan Sarah, shout out po. So yun muna ang aking reaction patungkol dito sa part 2. Grabe, ang init nitong si Rick Aningat, dapat natuldukan na to kung ginawa niya yung tulad kay Buddy ba? Thinking Buddy na sinabi ni Pinuno ka-business na pumunta doon, di pumunta, di naayos, di ba? Walang problema. Ito si Rick Aningat, matindi, kakaiba. Di ba yung ganapan nito So yun na muna ang aking reaction. Maraming salamat. Dapat mabayan tayo ni Lord. Pasensya na kayo sa aking mga nasabi. Naglabas lang din po ako ng aking sariling reaction patungkol doon sa komento at mga narinig kong vlog o upload ni Pinuno ka-business kila Lito at Vera. So to God be the glory.